Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, tayo'y lahat ay humaharap sa Panginoon. At sa pagharap natin sa Kanya, ninanais niya na maging malinis ang ating mga puso. Kaya naman ngayon ay ating alalahanin ang ating mga nagawang pagkakasala at ang lahat ng ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa Kanya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ipasyang hirangin si San Jose upang maging kaisang dibdib ng banal na ina ng iyong anak. Sa aming pagpaparangal sa kanya bilang tagapagtangkilik sa lupang ibabaw, kami naway maging dapat na idalangin niya sa iyo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit. At muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trompeta na ang sabi, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari." Walang ano-ano'y kinasihan ako ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya'y maningning na gaya ng mahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono. Nakaluklok ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May 7 nagniningas na sulo sa harap ng trono. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito, ang 4 nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leon ang unang nilalang na buhay.
Katulad naman ng baka ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo. At katulad ng agilang lumilipad ang pang-apat. 6 na pakpak ang 4 na nilalang na buhay, at tattad na mga mata ang bawat isa sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal, at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman. Inialay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabing, Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan. Pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiyang, sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang poon ng mga nilalang. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng unan niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit niya siya sa Jerusalem, at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-1 salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kitantawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa rin siyang hari
ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin niyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalwa at ang sabi, Panginoon, ang iyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Pinalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita kakatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, sabi po'y mayroon ng 10 salaping ginto. Siya po'y mayroon ng salaping ginto. Wika nila, sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila dahil dalhin niyo rito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal na kapatid, nang likhain tayo ng Diyos, iisa ang kanyang gusto para sa atin, at iyon ay walang iba kung hindi ang tayong lahat ay makarating sa kanyang piling. Kaya nga gagawin ng lahat ng Diyos at ibibigay sa atin ang lahat upang hindi magkaroon ng kabiguan ang kanyang ginugusto. Kaya nga, ang daan ng ating pagpunta sa Kanya ay ibinibigay niya sa atin at iyon ang ating magiging sandata upang ating makita ang liwanag ng ating daraanan patungo sa pagtatagumpay. At ano ba ang pinakamahalagang marahil na ibinigay sa atin upang maging daan natin at makarating tayo sa ninanais ng Diyos? Walang iba kung hindi ang ating pananampalataya. Kaya nga marahil sa ating ebanghelyo ay ito ang kanyang tinutukoy. Binibigyan ng Diyos ang tao ng diwa o biyaya ng pananampalataya at ang pananampalatayang iyon ay hindi po pwedeng hindi niya pagyayamanin sapagkat iyon ang kanyang magiging puhunan upang kanyang maramdaman at malakbay ang mundo patungo sa kanyang kaligtasan. Kaya kung ating titingnan, hahanapin ng Diyos ang bunga ng ating pananampalataya sa ating buhay at nakasisigurado tayo ay kanyang hahatulan ayon sa tubo ng pananampalataya na kanyang ibinigay. At papaano ba ipapakita ng tao ang kanyang pananampalataya? Mga minamahal na kapatid, ang pananampalataya ay inilalagay ng Diyos sa puso ng tao at ang puso ng tao ay ang kanyang buhay. Kapag ang puso ay hindi tumibok, ang buhay ay mawawala at matatapos.
Subalit kapag ang puso ay maganda ang tibok, siya ay nagkakaroon ng kalusugan. Ngayon, kung sa puso inilagay ng Diyos ang pananampalataya at ang puso ay ang buhay ng tao, nangangahulugang dapat ang buhay ng sumasampalataya ay walang iba kung hindi ang buhay ng kanyang sinasampalatayanan. We believe in God and we must follow His precepts and laws and what He wants for us. At yun po ang ninanais ng Panginoon, hindi ang ating gusto, kundi ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. At maging sa mga dasal o sa dasal na itinuro ng Panginoon, ang kanyang sinabi ay ganito, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. At papaano natin masusunod ang kalooban ng Diyos? Walang iba kung hindi sa pamamagitan ng pagtingin kung sino ang ating sinasampalatayanan at kung kilala natin ang ating sinasampalatayanan, masusunod natin ang kanyang gusto at ang pagsunod ay ipapakita natin sa pamamagitan ng buhay. Kaya nga mga minamahal na kapatid, hindi lamang nasa puso, hindi lamang nasa isip, hindi lamang nasa sa atin ang pananampalataya, kundi ang upang magtubo ang pananampalatayang iyon, kinakailangan ito ay maging buhay ng tao at ang bunga ng buhay ng tao ay nagmumula kung sino ang kanyang sinasandigan at kung sino ang kanyang sinasampalatayanan. Kaya nga ang sabi ni Santiago ay ganito, ang pananampalatayang walang gawa ay isang patay na pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, ano ang gawa na nais ng ating Panginoon na maging bunga ng pananampalataya? Walang iba kung hindi ang ipinakitang gawain ng ating Panginoon, ang gawain ng pagpapatawad, ang gawain ng pagpapasensya, ang gawain ng pagpapakumbaba, ang gawain ng pagiging mabuting mananampalataya. At ito dapat ang maging buhay ng isang sumasampalataya sa Kanya, sapagkat sa huli, ito rin ang hahanapin ng Diyos upang tayo ay bigyan niya ng mas marami pang gantimpala. Mga minamahal na kapatid, malinaw sa Panginoon kung ano ang Kanyang ibinigay sa atin at malinaw din sa Kanya kung ano ang Kanyang hahanapin sa atin. Kaya ngayong tayo ay naririto, pinagbibigyan at binibigyan ng Diyos ng reminder, ipinapaalala sa atin sa pamamagitan ng ating ebanghelyo that we have to live according to what we believe at kinakailangan nating gumawa at ang buhay natin ay maapektuhan ng ating pananampalataya. Hindi yung taliwas, nariyan at tayo'y nagdarasal, nariyan at tayo'y nagnonobena, nariyan at tayo'y nagsisimba, subalit papaano ba binabago ng ating ginagawang pangpananampalataya ang ating buhay? Pagkatapos nating magsimba, tayo ba ay nababago ang puso? Nawawala ba ang kasamaan ng ating asal at ugali? Nababawasan ba ang ating pagsasalita ng masama, ang ating pag-iisip at pagdududa sa ating kapwa? Tayo ba ay nagkakaroon ng malinaw na buhay at sasabihin natin sa Panginoon, heto po ang tubo ng aming buhay ng tinanggap naming pananampalataya. Araw-araw nagsisimba, ihahandog natin ang bunga ng ating pananampalataya at iyon ang magiging puhunan at magiging lakas natin. Kaya nga mga minamahal na kapatid, sa diwang ito ng ating pagninilay, sana ay nakakonekta ang ating puso sa Kanya sapagkat hindi ang tao, hindi ang mundo ang nagbigay ng pananampalataya. We are given the faith in order for us to have salvation. Kaya yung tanong, kung ito na ang batayan ng aking kaligtasan, ang buhay ko mismo, ako ba ay patungo sa Diyos? Alam natin kung sino tayo, alam natin kung ano ang ating ginagawa, alam natin ang ating ugali at asal, alam natin ang ating mga nasa puso,
kung naroon ang kayabangan, kung naroon ang kataasan, kung anuman ang kontra sa pananampalataya, ito ay dapat nating alisin. Bakit po? Sapagkat sa kahuli-hulihan ng Ebanghelyo ay ito ang sinabi ng Panginoon tungkol naman sa mga kaaway kung aayaw na ako'y maghari sa kanila. Bakit ayaw mo maghari? Ang Diyos, sapagkat hindi mo kayang alisin ang masama. Bakit ayaw mong maghari? Sapagkat gusto mong mamuhay ayon sa gusto mo na ipapakita mo sa buhay na ito. Bakit ayaw mong tanggapin ang gusto ng Diyos na dapat kang magpakumbaba, dapat kang magpatawad, dapat kang magkaroon ng puso na nakakonekta sa Kanya? Ang sabi niya, ang ayaw tumanggap o maghari ang Diyos sa kanila, dalhin niyo rito at patayin sa harapan ko. Wala na agad buhay. Wala na agad kaligtasan. If we oppose the will of God, and we contradict our faith by our attitude and our character, then tayo ay patay na sa paningin ng Diyos. And if we are dead, then we have no salvation. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, ang katanungan, tayo'y naririto, subalit ang tanong, tayo ba ay buhay sa paningin ng Diyos? Tayo ba ay nabubuhay at may pag-asa dahil ang buhay natin ay pinipilit nating iugnay sa Kanya? Sana po ang lahat ng ating ginagawa ay hindi mawawala ng kasaysayan, hindi ang ating iniisip kundi ang sinasabi ng Panginoon. If you are living in sin, if you contradict the faith that you believe, you are dead in the eyes of God. Sana buhay pa tayo, sana malakas pa tayo, sana malusog tayo, sapagkat wala tayong nararamdaman at ang buhay natin ay tunay na nakakonekta sa Diyos. Sumainyo nawa ang Kanyang dakilang pagpapala, nawa ang Kanyang ebanghelyo sa umagang ito, maghatid ng tunay na pagbabago ng buhay, sapagkat uulitin ko, walang dahilan ang Diyos sa pagkakalika sa atin, kundi ang tayong lahat ay Kanyang makapiling at magpatuloy ang buhay, at iyon ay walang iba kung hindi ang kaligtasan. Kung gusto natin ng kaligtasan, mamuhay tayo at gumawa ayon sa ating pinaniniwalaan. Natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na tagabigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya. Sa bawat panalangin ating sasambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao, naway makibahagi sa kayamanan ng lupa, ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga nasa propesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinagpalang yumao, naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit,
Tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maya-alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maya-alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahandog ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap ng paghahain sa iyong dambana, ay nakikiusap na ang gagawin namin tuwangan ng pitaya ni San Jose sa anak mong siyang nag-aruga dito sa lupa. Ipagkaloob mo po ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, niloob mong magpakasal kay Mariang Berheng Mahal, si San Jose maasahan sa pananagutan, upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang karis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang karis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kadis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Aming Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin niyo po ang mga kapatid naming nahimlay na, lalong-lalo na po ang mga ipinagdarasal namin ngayon sa misang ito, ang mga mahal namin sa buhay, nang sila ay may pag-asang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, maipagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tugubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para
nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag naman po sana ang aming mga nagawang pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Diyos na nagmamahal at umaakay sa atin patungo sa isang maayos at magandang buhay. Mapapalad ang mga naririto at tunay na nakikibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsitanggap ng banal na pakikinabang ay makapamuhay nawang lagi sa iyong kalooban at kabanalan, pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na naglingkod na may pagkamasunurin at katapatan upang maganap ang ginagawang pagliligtas ng anak mong mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayo at patuloy na mamuhay sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Padre kang sa dasal ng kasi kami sa iyo'y nakukuha.